Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 83. Lumang Tipan, Numbers 16:36-50, Numbers 17, Numbers 18. Muling nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, "Magsalita ka kay Eleazar na anak na lalaki ni Aaron na pari at sabihan siya na kunin ang mga insensaryo mula sa mga nagbabagang tira, sapagkat ang mga insensaryo ay idinulog sa akin. Pagkatapos, kailangan nilang ikalat ang mga baga. Kunin ang mga insensaryo sa mga namatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Gawing minartilyong pinggan ang mga ito bilang isang takip sa ibabaw ng altar. Ang mga lalaking iyon ang naghandog ng mga ito sa harap ko, kaya naihandog sa akin ang mga ito. Magiging isang tanda ang mga ito ng aking presensya sa mga tao ng Israel." Kinuha ni Eleazar na pari ang mga tansong insensaryo na ginamit ng mga lalaking nasunog, at ang mga ito ay minartilyo na maging isang takip para sa altar, upang maging isang paalala sa mga tao ng Israel, na ang mga nagmula lamang kay Aaron ang maaaring pumuntang magsunog ng insenso sa harap ni Yahweh, para hindi sila magiging katulad ni Korah at ng kanyang pangkat, gaya ng iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa sumunod na umaga ang lahat ng sambayanan ng mga tao ng Israel ay nagreklamo laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Pinatay ninyo ang mga tao ni Yahweh." At nangyari, nang nagkatipon ang sambayanan laban kina Moises at Aaron, na tumingin sila sa tolda ng pagpupulong at, tingnan mo, tinatakpan ito ng ulap. Nagpakita ang kaluwalhatian ni Yahweh, at pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng tolda ng pagpupulong. Pagkatapos, nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, "Lumayo ka mula sa harapan ng sambayanang ito upang malipol ko sila agad-agad." Pagkatapos nagpatira pa sina Moises at Aaron. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Kunin ninyo ang insensaryo, lagyan ito ng apoy mula sa altar, lagyan ito ng insenso, dalhin agad ito sa sambayanan, at gumawa ng pambayad ng kasalanan para sa kanila, dahil ang galit ay paparating mula kay Yahweh." Nagsimula na ang salot, kaya ginawa ni Aaron ang gaya ng sinabi ni Moises. Tumakbo siya papunta sa gitna ng sambayanan. Mabilis na nagsimulang kumalat ang salot sa mga tao, kaya inilagay niya ang insenso at gumawa ng pambayad ng kasalanan para sa mga tao. Tumayo si Aaron sa pagitan ng mga patay at mga nabubuhay, sa pamamagitan nito natigil ang salot. Yaong mga namatay sa pamamagitan ng salot ay 14, 700 ang bilang, bukod sa mga namatay dahil sa ginawa ni Korah. Bumalik si Aaron kay Moises sa pasukan patungo sa tolda ng pagpupulong, at ang salot ay nagwakas. Nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, "Magsalita ka sa mga tao ng Israel. Kumuha ka ng mga tungkod mula sa kanila, isa para sa bawat tribo ng mga ninuno. Kumuha ng 12 tungkod, isa mula sa bawat pinunong napili mula sa bawat tribo. Isulat mo ang pangalan ng bawat lalaki sa kanyang tungkod. Dapat mong isulat ang pangalan ni Aaron sa tungkod ni Levi. Kailangang may isang tungkod para sa bawat pinuno mula sa lipi ng kanyang mga ninuno. Dapat mong ilagay ang mga tungkod sa tolda ng pagpupulong sa harapan ng tipan ng mga kautusan, kung saan ako nakikipagkita sa iyo. At mangyayaring ang tungkod ng taong aking pipiliin ay uusbong. Patitigilin ko ang mga reklamo ng mga tao ng Israel, mga sinasabi nila laban sa iyo." Kaya nagsalita si Moises sa mga tao ng Israel. Lahat ng mga katutubong pinuno ay binigyan siya ng mga tungkod, isang tungkod mula sa bawat pinuno, na pinili mula sa bawat isa sa mga ninuno ng tribo, 12 tungkod lahat. Kasali na sa mga iyon ang tungkod ni Aaron. Pagkatapos inilagak ni Moises ang mga tungkod sa harap ni Yahweh sa toldang tipanan. Sa sumunod na araw, pumunta si Moises sa toldang tipanan at, pagmasdan, ang tungkod ni Aaron para sa mga tribo ni Levi ay umusbong. Tumubo ang mga usbong at naglabas ng mga bulaklak at hinog na almante. Inilabas ni Moises ang lahat ng mga tungkod mula sa harap ni Yahweh patungo sa lahat ng mga tao ng Israel. Hinanap ng bawat tao ang kanyang tungkod at kinuha ito. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilagay mo ang tungkod ni Aaron sa harapan ng mga toldang tipanan."
Panatilihin mo ito bilang isang palatandaan ng kasalanan laban sa mga taong nag-aklas upang mawakasan mo ang mga reklamo laban sa akin, o sila ay mamamatay. Ginawa ni Moises ang iniutos ni Yahweh sa kanya. Nagsalita ang mga tao ng Israel kay Moises at sinabi, "Mamamatay kami rito. Malilipol kaming lahat, mamamatay ang bawat isang umaakyat na lumalapit sa tabernakulo ni Yahweh. Dapat ba kaming mamatay lahat?" Sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, at ang mga angkan ng iyong mga ninuno ang may pananagutan sa lahat ng kasalanang kanilang nagawa laban sa santuaryo. Ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaking kasama mo ang may pananagutan sa lahat ng mga kasalanang nagawa ng sinuman sa pagkapari. Para sa kapwa mo miyembro ng tribo ni Levi, tribo ng iyong ninuno, dapat mo silang isama upang makasali sila sa iyo at tulungan ka kapag naglilingkod ka at ng iyong mga anak na lalaki sa harap ng toldang tipanan. Dapat silang maglingkod sa iyo at sa buong tolda. Gayunpaman, hindi sila dapat lumapit sa anumang bagay sa banal na lugar o may kaugnayan sa altar, o sila at ikaw rin ay mamamatay. Dapat silang sumali sa inyo at pangalagaan ang tolda ng pagpupulong sa lahat ng gawain na may kaugnayan sa tolda. Hindi dapat lumapit sa inyo ang isang dayuhan. Dapat ninyong kunin ang tungkulin na ito nang sa gayon, hindi muling dumating ang aking galit sa mga tao ng Israel. Tingnan ninyo, ako mismo ang pumili sa inyong kapwa-miyembro ng mga Levita mula sa mga kaapo-apuhan ng Israel. Sila ay isang regalo sa inyo, ibinigay sa akin para gawin ang gawaing may kaugnayan para sa tolda ng pagpupulong. Subalit ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang maaaring gumanap ng pagkapari tungkol sa bawat bagay na may kaugnayan sa altar at sa bawat bagay na nasa loob ng kurtina. Ikaw mismo ang dapat gumawa sa mga tungkuling iyon. Ibinibigay ko sa iyo ang pagkapari bilang isang regalo. Bawat dayuhan na lalapit ay dapat malagay sa kamatayan. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Tingnan mo, ibinigay ko sa iyo ang tungkulin sa pag-iingat ng mga handog na itinaas sa akin, at lahat ng mga banal na handog na ibinigay sa akin ng mga tao ng Israel. Ibinigay ko ang mga handog na ito sa iyo, at sa iyong mga anak na lalaki bilang iyong patuloy na bahagi. Ang mga bagay na ito mula sa mga ganap na inialay na handog kay Yahweh, subalit ang hindi ganap na nasunog ay magiging sa iyo. Bawat alay na dinadala ng mga tao, kalakip ng bawat handog na butil, bawat handog para sa kasalanan, at bawat handog na pambayad para sa kasalanan, lahat nitong mga napakabanal na handog, na inilaan nila para sa akin at dinala sa akin ay magiging para sa iyo at para sa iyong mga anak na lalaki. Ito ay ganap na inilaan para sa akin, na dapat mong kainin ang mga handog na ito. Bawat lalaking kasama mo ay dapat kumain ng mga handog na ito. Dapat mo silang isaalang-alang bilang inilaan para sa akin. Ito ang mga handog na mapapabilang sa iyo, kanilang mga regalo na itinabi mula sa lahat ng itinaas na mga handog ng mga tao ng Israel, mga handog na tinaas ng mataas sa harap ko at dinala sa akin. Ibinibigay ko ang mga ito sa iyo, sa iyong mga anak na lalaki, at sa iyong mga anak na babae, bilang iyong patuloy na bahagi. Bawat isang malinis sa pamamagitan ng ritual sa iyong pamilya ay maaaring kumain ng kahit ano mula sa mga handog na ito. Lahat ng mainam na langis, lahat ng mainam na bagong alak at butil, ang unang mga prutas na ibinigay ng mga tao sa akin, lahat ng mga ito ay ibinibigay ko sa inyo. Ang lahat ng bungang unang hinog na nasa kanilang lupain, na dinala nila sa akin ay magiging sa inyo. Bawat isang malinis sa iyong pamilya ay maaaring kumain ng mga bagay na ito. Bawat bagay na inilaan sa Israel ay magiging sa iyo. Bawat bagay na nagpapabukas ng sinapupunan, lahat ng panganay na hinandog ng mga tao kay Yahweh, kapwa-tao at hayop, magiging sa iyo. Gayunpaman, dapat tiyak na bilhin muli ng mga tao ang bawat panganay na anak na lalaki, at dapat nilang bilhin muli ang panganay na lalaki ng maruming mga hayop. Iyong mga dapat bibilhin muli ng mga tao ay dapat bilhin muli pagkatapos na maging isang buwang gulang. Pagkatapos ay maaari na silang bilhin muli ng mga tao sa halagang 5 siklo, ayon sa pamantayang timbang na siklo ng santuaryo, nakapantay ng 20 gera.
Subalit ang panganay ng isang baka, o ang panganay ng isang tupa, o ang panganay ng isang kambing ay hindi mo dapat bilhin muli ang mga hayop na ito, sila ay inilaan sa akin. Dapat mong isaboy ang dugo nito sa altar at sunugin ang kanilang taba bilang isang alay na pinaraan sa apoy, upang magdulot ng mabangong halimuyak para sa akin. Magiging sa iyo ang karne ng mga ito. Gaya ng itinaas na dibdib at kanang hita, magiging sa iyo ang karne ng mga ito. Lahat ng dinalang handog ng banal na mga bagay na inalay ng mga tao ng Israel sa akin ay ibinibigay ko ang mga ito sa iyo, sa iyong mga anak na lalaki, sa iyong mga anak na babae bilang patuloy na bahagi. Tumatayo sila para sa isang tipan ng asin, isang umiiral na tipan magpakailanman, sa harap ko kasama mo at ng iyong mga kaapu-apuhan. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, hindi ka dapat magkaroon ng mana sa lupain ng mga tao, ni dapat magkaroon ng bahagi sa mga ari-arian ng mga tao. Ako ang iyong magiging bahagi at mana sa piling ng mga tao ng Israel. Sa mga kaapu-apuhan ni Levi, tingnan mo, ibinigay ko ang lahat ng mga ikapu bilang kanilang mana kapalit ng kanilang paninilbihan na kanilang ibinibigay sa pagtatrabaho sa tolda ng pagpupulong. Simula ngayon hindi dapat lumapit ang mga tao ng Israel sa tolda ng pagpupulong, o sila ay magkakaroon ng pananagutan sa kasalanang ito at mamatay. Dapat gawin ng mga Levita ang mga gawain na may kaugnayan sa tolda ng pagpupulong. Sila ang may pananagutan para sa anumang kasalanan tungkol dito. Ito ang magiging isang palagiang batas sa lahat ng salinlahi ng iyong mga tao. At hindi sila dapat magkaroon ng mana sa piling ng mga tao ng Israel. Sapagkat ang mga ikapo ng mga tao ng Israel, na kanilang inialay bilang handog para sa akin, ito ang mga ibinibigay ko sa mga Levita bilang kanilang mana. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa kanila, hindi sila dapat magkaroon ng mana sa piling ng mga tao ng Israel. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, dapat mong kausapin ang mga Levita at sabihin sa kanila, kapag matanggap mo mula sa mga tao ng Israel ang ikasampu na ibinibigay ni Yahweh sa iyo bilang iyong mana ay dapat mong ihandog ang isang inalay na handog mula sa ikasampung iyon sa kanya, ang ikasampu mula sa ikapo. Dapat mong isaalang-alang ang iyong inalay na handog na para itong ikasampu ng butil mula sa giikang palapag o produkto mula sa pigaan ng ubas. Kaya dapat ka ring mag-alay ng handog kay Yahweh mula sa ikapo na iyong natanggap mula sa mga tao ng Israel. Dapat mong ibigay mula sa kanila ang kanyang inalay na handog kay Aaron na pari. Mula sa lahat ng mga inalay na iyong natanggap, dapat kang maghandog ng bawat inalay na handog kay Yahweh. Dapat mong gawin ito mula sa lahat ng mainam at pinakabanal na mga bagay na ibinigay sa iyo. Kaya dapat mong sabihin sa kanila, kapag mag-alay kayo ng mainam ng kahit ano sa inyong tinanggap ay dapat itong isaalang-alang ng mga Levita gaya ng nailabas mula sa giikang palapag at sa pigaan ng ubas. Maaari ninyong kainin ang natirang mga regalo sa alinmang lugar, kayo at ang inyong mga pamilya, dahil ito ay inyong kabayaran kapalit ng inyong pagtatrabaho sa tolda ng pagpupulong. Hindi kayo magkakasala sa pagkain at pag-inom nito, kapag inyong ialay kay Yahweh ang pinakamainam ng kahit anong inyong tinanggap. Subalit hindi ninyo dapat lapastanganin ang banal na mga handog ng mga tao ng Israel, o kayo ay mamamatay. Bagong tipan. Luke 17 minuto pasado alas 5:32. At nangyari nga sa isa sa mga araw na iyon na siya ay nagtuturo, at mayroong mga pariso at mga tagapagturo ng kautusan ang nakaupo roon na nagmula pa sa mga iba't ibang lugar sa mga rehiyon ng Galilea at Judea, at mula rin sa lungsod ng Jerusalem. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya upang magpagaling. Ngayon ay may mga lalaking dumating, binubuhat ang isang paralitikong lalaki na nakalagay sa higon, at sila ay naghanap ng paraan upang may pasok siya at may lagay sa harapan ni Jesus. Hindi sila makahanap ng paraan upang siya ay may pasok dahil sa dami ng tao, kaya sila ay umakyat sa bubungan ng bahay at ibinaba nila ang lalaking nasa higon sa kalagitnaan ng mga tao, sa mismong harapan ni Jesus. Pagkakita niya sa kanilang pananampalataya, sinabi ni Jesus, "Lalaki, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan."
Ang mga eskriba at ang mga pariso ay nagsimulang magtanong tungkol dito, na sinasabi, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Sino ang nagpapatawad ng kasalanan, hindi ba't ang Diyos lamang? Ngunit si Jesus, na nalalaman ang kanilang mga iniisip, sumagot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ito inuusisa sa inyong mga puso? Alin ang mas madaling sabihin, napatawad ka na ng iyong mga kasalanan, o ang sabihing tumayo ka at maglakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa mundo upang magpatawad ng mga kasalanan, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at pumunta ka sa iyong bahay. Agad siyang tumayo sa kanilang harapan at binuhat ang kanyang higaan, pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang bahay, na niluluwalhati ang Diyos. Ang lahat ay namangha at niluwalhati nila ang Diyos. Sila ay napuno ng takot na sinasabi, nakakita tayo ng mga hindi pangkaraniwang bagay sa araw na ito. Pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito, si Jesus ay umalis doon at nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi, na nakaupo sa lugar kung saan siya nangongolekta ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Kaya't iniwan ni Levi ang lahat, tumayo, at sumunod sa kanya. Pagkatapos ay naghanda si Levi sa kanyang bahay ng malaking handaan para kay Jesus, at maraming mga maniningil ng buwis ang nandoon, at iba pang mga taong nakasandal sa mesa ang kumakain kasama nila. Ngunit ang mga pariso at kanilang mga eskriba ay nagreklamo sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, bakit kayo kumakain at umiinom kasama ang mga naniningil ng buwis at iba pang mga taong makasalanan? Sumagot si Jesus sa kanila, ang mga taong malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, ang mga taong may sakit lamang ang nangangailangan nito. Hindi ako dumating upang tawagin sa pagsisisi ang mga taong matuwid, kundi tawagin sa pagsisisi ang mga taong makasalanan. Mga awit, Psalm 37:10-20. Sa maikling panahon ng masama ay mawawala, mamamasdan mo ang kanyang kinalulugaran, pero siya ay mawawala. Pero ang mapagkumbaba ay mamanahin ng lupain at magagalak sa lubos na kasaganahan. Ang makasalanan ay nagbabalak laban sa matuwid at nginangalit ang kanyang ngipin laban sa kanya. Ang Panginoon ay tinatawanan siya, dahil nakikita niya na ang kanyang araw ay parating na. Binunot ng masama ang kanilang mga espada at binaluktot ang kanilang mga pana para ilugmok ang mga naaapi at nangangailangan, para patayin ang mga matuwid. Ang kanilang mga espada ang sasaksak sa kanilang mga puso, at ang kanilang mga pana ay masisira. Mas mabuti ang kaunti na mayroon ng matuwid kaysa sa kasaganahan ng masasama. Dahil ang mga bisig ng masasama ay mababali, pero si Yahweh ang sumusuporta sa mga matutuwid. Binabantayan ni Yahweh ang mga walang kasalanan araw-araw, at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Hindi sila mahihiya sa panahon ng problema. Sa panahon na dumating ang taggutom, sila ay may sapat na kakainin. Pero ang masasama ay mamamatay. Ang mga kaaway ni Yahweh ay magiging tulad ng kasaganahan ng mga pastulan, sila ay mawawala at maglalaho sa usok. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagkumbabang puso, na nagmumuni-muni sa mga bunga ng pagrerebelde at sa kahalagahan ng pagsunod sa iyong mga daan tulad ng ipinakita sa mga bilang. Tulungan mo kaming tanggapin ang pagpapagaling at kapatawaran na inialok ni Jesus sa Lucas, na nagpapaalala sa amin na walang sino man ang lampas sa iyong biyaya. Habang kami ay nagbubulay-bulay sa awit kapitulo 37, turuan mo kaming magtiwala sa iyong oras at probisyon, sa pagkaalam na ang mga masasama ay maaaring umunlad pansamantala, ngunit ang iyong katarungan ang mananaig. Palakasin ang aming determinasyon na mamuhay ng matuwid at magbigay ng pag-ibig sa mga nasa paligid namin. Nawa ang iyong salita ay maging lakas namin ngayong araw. Amen.